Binigla kami ng company, wala man lang paalam-alam. 5 po sa amin, 5. 5 po sa amin yung ayun po mga kasang, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kape ho tayo. Yan, sa video po natin ngayon ay gusto ko pong magpasalamat doon sa nagbigay po nitong anak. Nagbigay po na nakasama ko po sa trabaho na Taiwanese. Unbox po natin kung laman ito. Ay. Uy. Tingnan naman. Ay. Ayun po siya. Isang box na popcorn. Ayos. Ayun, bali binigay po niya ito kahapon sa akin. Binigyan po niya ako ng isang box na ganito. Ayun. Thank you very much. Xie ni Pengyo. Ayun. Lagi po siya nagbibigay sa akin ng pagkain. Ito po siya, oh. Ayan po siya. Oh. Ayun, sa video natin ngayon mga kahasang ay pagkwentuhan natin yung bali yung nakarang araw po ay may pumuntang bali binigla po kami. May pumunta pong mga broker, kaya pala may pumunta may mangyayaring hindi maganda. So ayun, una pumunta yung broker nung kabila, tapos po ay may natanggal po na 3 trabaho, kumbaga layoff. 2 Indonesian, 1 Pilipino. Kala namin yun lang po yung matatanggal. Pero nung sumunod na araw po, yung broker naman po namin yung dumating. At ito na nga po yung nangyari. 5 po sa amin, 5 po sa amin yung nalagas. Layoff po sila, layoff. Grabe. Binigla kami ng company, wala man lang paalam-alam. Lima po sila. Yung isa doon, kasabayan ko. Ang pinakamasakit po doon, yung isa po bago pa lang, 4 months pa lang po dito sa Taiwan. Nali-off na po agad. Hindi ko po alam kung bakit. Sabi po kasi nung ang paliwanag po sa kanila ng broker, mahina daw po yung company. Tapos hindi daw po seasonal yung hindi na daw po seasonal yung hina, at talagang manghina na daw po. Grabe. Binigla po kami. Halos maubos po kami doon. Maubos ang Pinoy.
Sa kabila po ay may tatanggalin pa rin daw. Basta maraming pa rin daw pong tatanggalin. Pero blessing po dahil hindi po tayo napasama. Thank you very much po. Kasi kung napasama po tayo, wala, no choice po, uwi po tayo. Uwi po tayo walang ipon. Dalawa naman po yung pinagpipilian. Uwi at saka transfer. Pag po umuwi ka, sagot po nila yung pamasahe, yung flight ticket. Pag transfer naman, i-chat ka nila kung may makita po sila, yung broker. Pero sabi po ng broker daw sa nila, parang ayaw daw po maghanap. Kumbaga, ang gusto, umuwi na. Ayun, hindi po malapong mangyari sa atin yun. Kasi maraming pa daw pong tatanggalin. Sa isang department lang po yun. Pero sa department ko po, ako lang po yung Pilipino doon. Wala po akong kasama doong ibang lahi. Taiwanese lang po. Grabe. Kala ko, pala po kasi ako dito. 2 years and 3 months. Yan, magdi 3 years po. Binigla naman kami. Ang dahilan daw po nung nasabi-sabi hindi daw makalabas ng bansa yung product dahil nga daw po sa taas ng taripa o yung tax yata. Pero sabi daw po marami pa daw tatanggalin, kaya hindi po ako nagpapa-kontento. Talagang kapag nagtatrabaho po tayo ay inaano po natin na nag-iisip na tayo kung anong magandang gawin. Kung uuwi na po ba tayo o magta-transfer, kasi pag nag-transfer po tayo, basta bahala na po. Update ko na lang po kayo. Pero kung uuwi naman po ako, wala pa po tayong ipon. Sa totoo lang po, may utang pa rin po ako sa kapatid ko. Kung uuwi po tayo, hirap mag-isip. Siguro ay natin sa dagat. Gusto ko po sana bago ako umuwi ay pagpundar man lang ako ng bangka at saka lambat, para po pag uwi ko ay meron po tayong pagkukuhanan. Kasi ang pangunahin po kasing doon sa amin, Kopras, na medyo mahina po ngayon ng bungalan nyog. Kaya dagat po ang pinakang pinang source. May pang ulam na, makapagbenta pa po. Nakaka-excite po umuwi kasi naguguluhan din po kasi ako Tapos kung umuwi o dito,
bahala na po kasi namimiss ko na rin yung syempre pamilya. Lalo na yung bunso ko. Bago hindi pa nasa loob pa po na yung sinapupunan ng ina yon bago tsaka ako nakaalis. Kumbaga hindi pa po kami nagpapangita. Sarap pala to, popcorn. Para tinapay. Ayun mga kasang, sana nandiyan pa rin kayo. Kung ano man yung mangyari saan dito sa Taiwan. Kung uuwi na ba tayo? O maghahanap tayo ng panibagong trabaho? Kasi sa loob ng 2 months at hindi ka po nakahanap, uuwi ka, ikaw ang magbabayad ng flight ticket mo, ikaw mag-aasikaso sa sarili mo. Tapos yung 2 months na yun, yan, babayaran mo pa rin yung kwarto mo. Siyempre, sa isang buwan, hindi ka nakahanap, babayaran mo. Basta bahala na po. Meron naman po na mga nauna, hindi ano na lang po tayo. Doon po sa 6 na Pinoy ay meron pong uuwi, meron pong magka-transfer. Bahala na po ako. Basta update ko na lang po kayo. At kung umuwi man po tayo ng Pinas, ayun, at sana i-supportan nyo pa rin po ako sa mga gagawin natin doon, kasi wala naman tayong ano doon kundi doon sa probinsya namin sa Quezon. Ayan, magbuhay bukid tayo doon. Buhay bukid, dagat, bukid, yan. Mamuhag tayo ng mga pukyutan, ng liguan, galaga tayo mga baboy. Kasi wala pa nga po akong napupunta eh. Kasi gusto ko doon kung uwi. Dagat sa gabi, mga hayupan at saka bukid sa umaga. Ganun po ba? Salitan para hindi po nasasayang ang oras. Ako po kasi sobrang ano ko po sa oras. Time is gold po. Hindi po ako nag-aaksaya ng oras. Lalo na po dito sa Taiwan. Kapag po may free time, magdagat tayo, ilog, para po ba makalibre na pang ulam, makatipid, mapagpadala, mapag-ipon. Kaya yun, dumating na yung kinatatakutan ng lahat. Ginulantang kami ng kampanet. Hindi namin na-expect po yun. Lahat ng department tinanggal eh. Pero doon po sa department ko ay yung po kasi yung marami pa po kami na-assemble. Bali yung po kasi yung last touch doon sa akin. Nakapunta po ako doon sa packaging, assembler, packaging, QC. Yan po yung last touch kasi na ayun ako naman po ikot-ikot, assemble. Pag walang assemble, check ng mga unit, ng mga product. Package, yan.
Pag naman po walang gawa doon sa amin, yung halimbawa po alam ko na wala pong gagawin, alam nyo naman po yung pag wala ng gawa. Ang ginagawa ko po, sinasabi ko po dun sa leader ko, tutulong ako sa ibang department para hindi nasasayang yung oras ko. Yung ginagawa naman po ng leader ko, hinahanapan po ako kung saan po pwede. Yung lahat naman po yun ay ikutan ko, lahat ng department. Hindi po kasi ako sa yung sasabi mong patama. Trabaho. Yung tipo na sasabihan ka ng ibang lahi, sasabihan ka ng ibang lahi na at saka mga kapwa mo Pilipino na man, Mio Gonzo. Ibig po sabihin nun, bagalan mo lang, walang trabaho. Ay hindi po ako naniniwala kapag hindi po leader yung nagsasabi sa akin. Pero kapag yung mga kapwa ko lang Pilipino na katulad ko lang din po nabaguhan, na diretso lang po ako sa paggawa. Pwera na lang po kung sasabihan po ako ng leadman or ng Taiwanese na bagalan ko, yun. Ganun po ako sa trabaho. Ang paratak po kasi sa amin ay ang apply po kasi namin dito puro mga welder, tapos yung product po namin shields. Ayun ay nung una malakas, sarap, 3 months may OT po yun. Yun pagbayad po ulit tayo ng lending, yung mga lending natin, mga utang, pero may mga natira pa po sa iba. Sumunod po nun, wala na ng OT, ilang buwan. Tapos lumakas uli, nagdagdag uli ng tao, 6, 3 sa kabila, 3 dito. Pinakamasama nun, yung tatanggalin bago, 4 months pa lang, may mga lending, ay naku, nangyari. Talagang kailangan po nila ng transfer, kung may matatransferan po. Swertihan din po talagang pag-abroad. Yung mga kapatid naman po ako dito eh, kaso malayo. Kapatid ko po dito ay dalawang babae. Parehas po silang electronics. Ang malakas po kasi dito, electronics, yung mga sa pagkain, food factory, yan po malakas dito. Yung mga bakal, hina po dito. Yung mga kasang, bahala na kung ano po yung mangyayari sa atin. Update ko na lang din po kayo. Kung uuwi po tayo ay yun, syempre mahirapan tayo kasi ilan yung anak kong pinag-aaral. Tapos wala po tayong source of income. Yan, halos nga po hindi tayo hindi tayo makatulog, kakaisip. Pero sa ngayon po, wala pa naman po sinasabi sa akin at may mga Pilipino pa rin po natitira. Basta natanggal po ay 6 at may nagsabi po na madadagdagan pa yon dahil wala na raw. Pakahina po ng company. Kaya hindi po ako nag-expect na mag-i-stay ako. Kapag nagtatrabaho po tayo, nag-iisip na po tayo ng kung ano po yung maganda.
Kaya share ko lang po sa inyo para malaman nyo din po kung ano yung kalagayan ko dito. Okay naman po dito sa Taiwan. Maganda yung patakaran. Yun nga lang po, walang overtime. Dito po tayo na nakapagpadala po tayo ng ayos. Nakakautay-utay po tayo ng OT kapag yung may overtime po. Kasi ang babait pa po ng mga kasama kong mga Taiwanese, katulad yun. Binigyan po tayo ng isang box na ito, parang pizza. Popcorn daw po ito. Dami. Regalo. Ayun mga kaasang, bali update na lang po ulit kung ano po yung mangyayari dito sa Taiwan, dito sa atin. Kung uuwi po ba tayo o magta-transfer po sa iba, kasi nagbabalak na rin po kasi akong umuwi kahit po walang ipon. Lipat na lang po tayo siguro ng bahala na po. Ayun mga kahasang, kung hindi tayo makapag-upload ng mga ilang araw, alam nyo na. Pero abangan nyo lang po yung ating mga video po na i-upload. Gagawa pa po tayo ng mga content dito. Siyempre mamimiss din po natin yung mga place kung saan po tayo nangingisda, saan tayo tumatambay, saan tayo kumakain, kung sino yung nakakasama natin. Siyempre mamimiss ko po yun. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat sa walang sawang suporta mga kahasang. God bless po palagi. Enjoy watching po at salamat po sa mga bagong subscriber, mga bagong viewers sulit. Ayan, maraming thank you po sa inyong lahat. Shoutout po. Yan, pag mag-live po ako ng Sabado at Linggo, ayan, pwede po kayo mag-comment para po ma-shoutout po kayo. Thank you very much po. Enjoy watching po. Swertihan lang po talaga ang pag-iibang bansa.